Ni at Bongbot Sara Duterte. Ang sabi po ni, Trillanes, bago daw matapos ang taon 'no, may darating daw na 2 o 3 warrant of arrest. Bago matapos ang taon or pagpasok ng 2026, may darating daw na warrant of arrest. Pero ang sabi niya, kay Bato at kay Bongo, pero kay Sara Duterte mukhang hindi pa 'no, mukhang nasa hulihan. Medyo medyo nasa huli kasi uunahin muna yung ano, yung mga main player 'no, mga main characters. Kaya nga inuna si Duterte kasi siya yung ano, siya yung pinaka-ano, pinaka-leader 'no, ng, grupo. Pagkatapos si Bato de la Rosa kasi siya yung PNP chief, tapos, si Bongo, tapos yung iba pang mga PNP chief 'no, yan po yan. Michael Pangan magaling din po si PBBM, yan, correct, yan. Sabi ni Kokoy, "Ha, ha, ha, naniwala ka pa kay Trillanes? Ayun, may warrant of arrest na." Oh, Kokoy, hindi ka ba nag-iisip Kokoy? Sabi ni Kokoy, oh, "Ha, ha, ha, naniniwala ka pa kay Trillanes? Ayun, may warrant of arrest." Ha, ha. Eh, hello, kanino ako maniniwala? Kay Digong? Eh, tingnan mo naman, oh, si si Senator Trillanes may credibility. Lahat ng sinabi ni Trillanes nagkatotoo. Hmm, 'di ba? Oh, dun nga lang sa ano, inakusahan ni Duterte si Trillanes na meron daw bank account sa Singapore. Oh, eh, di sabi ni Trillanes, "O sige, pipirma daw siya ng waiver para tingnan daw yung bank accounts niya." Oh, tapos yung Singapore mismo ang nagpatotoo na nagsisinungaling si Duterte na walang bank accounts si Trillanes doon. Ngayon nung si Trillanes nung si Duterte ay nabubuking na sa kanyang kasinungalingan, anong sabi ni Duterte? Nagbibiro lang daw siya. Hindi naman daw totoo yung sinasabi niya, nagbibiro lang daw siya. Wala siyang credibility. Pero si Trillanes, 'pag sinabi ni Trillanes, totoo. Kaya nga 'di ba nanginginig si Duterte doon sa hearing 'no, sa Quadcom, nanginginig si Duterte. Nanginginig siya nung sinabi ni JJ Suarez 'no, Congressman JJ Suarez na magpirma ng waiver, nanginginig si Duterte at talagang galit na galit siya kay Trillanes, inambahan niya. Gusto niyang suntukin, 'di ba? Kasi nga manginginig talaga siya kasi makikita yung katotohanan, yung sinasabi ni Trillanes na meron silang joint account si Sara Duterte na punong-puno ng drug money, na doon daw inilalagak ni Sammy Uy na isang drug lord yung pera. Oh, kaya nanginginig siya sa galit kay Trillanes, oh, 'di ba? Eh, kung may credibility siya, oh, bubuksan niya 'yan. Hahayaan niya na pabuksan yung bank accounts. Katulad ng ginawa ni Trillanes na pinabuksan niya ang kanyang bank accounts para ipakita na wala, 'di ba? Parang katulad din 'yan kay Pulong Duterte sa anak naman, anak ni Duterte, si Pulong. O china-challenge ni Trillanes, "Pakita mo yung tattoo mo, kasi andiyan yung meron sa aking nagbigay ng information, international." Oh, sa international 'to, na intelligence, nagbigay daw sa kanya ng impormasyon na yung tattoo daw ni Pulong Duterte sa likod, yun daw yung membership niya sa isang triad syndicate. Oh, anong nangyari? Ayaw ni Pulong, ayaw niya ipakita. Kahit closed door, kahit sila-sila lang, ayaw niyang ipakita. Eh, madali lang naman ipakita, lalaki siya, 'di ba? Kung kung ikaw wala kang tinatago, puwede mo naman kahit doon mismo, iganon niya, ipakita niyang gano'n, sila-sila lang, puwedeng yun, pero hindi niya nagawa kasi totoo ang sinasabi ni Trillanes. Hanggang ngayon hindi niya maipakita yung kanyang likuran, kasi totoo yung sinasabi ni Trillanes, 'di ba?
Kaya kung meron ditong credibility walang iba kundi si Trillanes. Si Trillanes ang merong credibility, pero yung mga Duterte ninyo walang kredibilidad. Oh, 'di ba? Hmm, pahiya kayo ngayon, oo. Palagi kayong talo, sa lahat ng mga debate palagi kayong talo, 'di ba? Kawawa naman kayo, kawawa, oh, 'di ba? So 'yan mga kaibigan, malinaw dito, yung sinasabi 'no, ni Kapper Silapid mga kaibigan na kaya daw ginawa 'yan ni Digong dahil kumbaga alam ni Digong, na kailangan niyang makontrol 'no, yung Korte Suprema. 'Yan po ang sinasabi ni Kapper Silapid. At eto pa, nung malapit na si Digong umalis sa puwesto, 2022 na 'to, malapit na siyang bumaba. Mga kaibigan, imbes na ibigay niya ang chance para sa incoming president ang mag-appoint ng mga justices, ang ginawa niya, ipinahabol pa niya yung mga appointees niya, mm, na mga justices. At remember mga kaibigan, nag-alok pa siya kay PBBM na, ah, magbibigay daw siya ng mga tao kay PBBM. Tingnan mo 'yan, walang delikadesa, ang kapal ng mukha. Paalis na siya, inalok pa niya si PBBM na meron daw siyang mga mga tao na puwede daw ilagay ni PBBM sa kaniyang mga cabinet para daw ma-fill in yung mga posisyon. Ang kapal ng mukha. So, ginagawa niya ito para talaga, isalba ang sarili niya dahil alam niya marami siyang kasalanan, alam kasi niya marami siyang katiwalian. Kaya kailangan na palitan niya lahat ng mga tao na mga appointee niya para nang sa gano'n ay walang uusig sa kanya, 'di ba? Ang kapal ng mukha, 'di ba? Oh, kaya mga kaibigan 'no, ah, wala kayong maisagot tungkol diyan, eh. Yung mga DDS na nandito, wala kayong maisagot tungkol diyan kasi totoo yung sinasabi ko, eh. Oh, 'di ba? Anong tawag niyo dun? Paalis ka na pagkatapos magsa-suggest ka pa sa incoming president na, baka gusto mong marami akong yung mga tao na puwedeng ilagay diyan para ma-fill in yung posisyon, nag-alok. Kapal ng mukha, 'di ba? Mabuti na lang hindi niya nabudol si PBBM. Mabuti na lang matalino ang presidente namin, hindi niya nabudol. Kasi kung halimbawang nabudol niya si PBBM at pumayag si PBBM sa gusto niya, aba lahat ng tao sa gobyerno ngayon puro Duterte lahat, Duterte appointees, 'di ba? Sabi ni Pards TV, magtago ka na, sa 2028." Alam mo kaya nga ayaw ng mga tao sa mga Duterte, 'no? Kita niyo kayo mismo na mga Duterte, kayo mismo na mga DDS inaamin ninyo na ang mga Duterte ninyo ay mamamatay tao. Kasi bakit niyo pagtataguin yung mga yung mga, ah, nagki-criticize sa kanila? Simple lang, pagtataguin niyo kasi alam niyo na papatayin. Kayo mismo lumalabas sa bibig niyo, nahuhuli kayo at inyong kumbaga, tinatanggap at alam ninyo na ang mga Duterte ninyo ay mamamatay tao. Kaya yung mga nagki-criticize ngayon sa mga Duterte ay pinagtatago ninyo at sinasabi ninyo na, "Uy, magtago ka na 'pag 2028." Oh, bakit niyo pagtataguin? Dahil alam niyo na papatayin? Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat talagang maging presidente ang isang Duterte, dahil sila ay mga killer, hmm, 'di ba? Hmm, killer.
Etong sasabihin ko sa inyo, yung mga Duterte niyo, wala ng magiging pangulo na Duterte. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Lalong-lalo na si Inday Lustay ay patuloy na umiiwas sa accountability. Hangga't hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan sa mata ng mga Pilipino, mananatili siyang magnanakaw sa puso at sa isipan ng mga Pilipino. Siya ay isang magnanakaw dahil hindi niya nalinis ang kanyang pangalan through impeachment. Patuloy niya na iniiwasan ang tanong ng taong bayan. Napakalinaw ng mga issue. Ang dami. Merong mga nagsabi, no? Merong mga nag-confess na mga opisyales ni Sara na sila ay tumanggap ng mga envelopes. Katulad ni Mercado, 50,000. 9 months. Yung isa pa, 25,000 daw. Hindi natin alam kung 25,000 kasi nung nagsabi siya ng number, nag-isip pa siya, Tapos yung isa pa na nagsabi din na nakakatanggap siya ng mga envelopes. So, ilang envelopes pa? Ilang tao pa sa DepEd ang tumatanggap ng mga envelopes? Malinaw ang kasalanan ni Sara Duterte, pati yung kanyang pagtitreat ng pagpatay kay PBBM, kay F. Elisa at kay SMR. Malinaw ang kanyang kasalanan, pati yung kanyang pagpapahukay kay Apulacay at pagpapatapon sa West Philippine Sea. At yung sinasabi niya na inimagine niya na kanyang ginitla ng leeg si PBBM. At yung sinabi niya na dinidesignate niya ang sarili niya as designated survivor. Napakaraming kasalanan ni Sara Duterte. At yung mga gawa-gawang resibo na walang mga birth certificate. Mary Grace Piatos na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung sino si Mary Grace Piatos. Diba? Yun lang yun, diba? So, ano pa? Sandali. Umiiwas, kakatawa kahit saan magpunta si Inday dinudumog ng tao. Mary Ann. Mary Ann, umiwas. Ha ha ha. Kakatawa ka kahit saan magpunta si Inday dinudumog ng tao. Wow! Kaya pala viral yung isang video na nandun siya sa tabi, nagte-text, tapos dinadaan-daanan lang siya ng mga Pilipino sa Korea. Dinadaan-daanan lang siya ng mga Pilipino sa South Korea. Hindi siya pinapansin. No, nakakatawa, 'di ba? Pero kung si PBBM pa 'yun, dinumog na talaga 'yun, 'di ba? Si PBBM talaga, rockstar. At si Sara hindi naman talaga siya kilala, Nakilala lang siya dahil nakipag-unit team, 'di ba? Yun 'yun. Okay. Okay, punta na tayo sa ating pinaka-topic, 43 minutes na tayo. Okay. So, yun. So, yan mga kaibigan, i-wrap up natin yung unang topic natin, 'di ba? Yung kay Percy Lapid, no? Na ito nga po yung sinabi ni Percy Lapid na
Etong pag, a-appoint 'no ni, Duterte sa mga justices, mga kaibigan, ay sinadya para daw madali 'no, mapabilis yung pagkapanalo ni Inday. Dali, ano nga natin, i-ano nga natin yung video para yung eksaktong sinabi ni Percy Lapid. Panoorin natin ito naman yung desisyon kung sino yung marami. From delay, paramihan. Hindi yung para sa katotohanan, kundi paramihan. Ito po yung sinasabi ni Percy Lapid. Sabi niya, ang mga kalaban na daw ni PBBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So from delay to demolition. Ano ba yan? Bakit? Panoorin natin ito. Nakakapangilabot. Alam po ni Percy Lapid tungkol sa para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito nangyayari. Nakakapangilabot. Sinadya yan, mga kaibigan. Para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Ha? Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali isa na lang eh. Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, Billy Maya, isa na lang. O dalawa, ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Hindi. Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, pinaluktot mo. Eh, mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting eh. Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Panoorin natin ito. O, di ba? So, sinadya daw ni Duterte na talagang i-appoint, no, etong mga justices na 'to. Kaya nga 'di ba, kahit nung pababa na si Duterte 2022, ang dapat dun 'no, kung meron siyang dedikadesa, dapat yun ay pinapaubaya na niya sa paparating na pangulo. Pero hindi ginawa ni Duterte. Inihabol pa niya ang pag-a-appoint. Kasi nga gusto niya lahat yun, appointed niya. Para kayang-kaya nilang diktahan. Yan po, ganyan-ganyan po ang ibig sabihin ni Percy Lapid. Yan po. At yan din po ang sinasabi ni Montalvo, no? Montalban ba yun, no? Yung sa Rappler. Ganyan ang sinasabi. No? Hanapin natin yung post, no? Yung kay Montalvo. Yan din yung sinasabi niya, guys, eh. Na ito nga daw, itong Korte Suprema ay parang merong sambuatan, no? Ito. Marvick Leonen, pinangakuan ng posisyon ng Supreme Court Chief Justice kapalit ng impeachment. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvick Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. Ayon sa post sa social media ni Antonio Montalban II. Yan. Ayan po, no? Yan po yung pinasabog ni Antonio Montalban II ng Vera Files. Na meron daw insider galing sa Korte Suprema ang nagsabi sa kanya. So guys, gaano kaya ito katotoo? So kung ito ay totoo, mga kaibigan, kung totoo nga ito, kawawa ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Bakit? Ay, kanino pa tayo hihingi ng hustisya? Kanino pa tayo hihingi ng hustisya kung ganito
na maging ang Korte Suprema natin ay bias na. Ayon po sa sinasabi ni Antonio Montalban II. 'Di ba? Yun lang po 'yan mga kaibigan, 'no? So, hindi po ito nakakatuwa, sa totoo lang, hindi po nakakatuwa. Montalban ang name ng reporter ng Rappler. Ano po ito, Vera Files po siya, Lynn Mariano sa Vera Files po. Si Antonio Montalban II. Ah, Josh Kyle Edip Official, DDS, PBBM. You're the best. Thank you. So, yan po mga kaibigan, 'no? Punta na tayo sa ating pangalawang topic. So, 'pag ganyan na po ang mangyayari 'no at magpapatuloy yan, naku, kawawa ang mga Pilipino. Nakakaawa ang mga Pilipino. Yan. So, mga kaibigan 'no, atin lang, itatama muna itong fake news 'no, may fake news po dito, eh. May fake news po dito sa page po ng Serbisyong Pilipinas 'no. Kaninong page kaya 'to? So, itama muna natin itong fake news na 'to, bago tayo pumunta sa, pangalawang topic. Ang sabi po dito, habang sinasalanta ng kalamidad ang mga Pilipino, ligtas at komportable naman sa kanilang magagara at mamahaling mansyon ang mga politiko. Mula 2022, pumalo sa mahigit 811 billion ang inilaang pondo sa pamahalaan para sa flood control projects ng DPWH. 3 years, 3 taon makalipas, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pilipinas. Ang mga tao sa larawan na siyang nagmamay-ari ng naglalakihang mansyon sa mga mamahaling subdivision sa bansa ang itinuturong nasa likod ng korupsyon sa mahigit na 800 bilyong flood control budget ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Ang mga mambabatas sa tinagurian, the Big Six ng Congress, yan. So, nandun po dito, no, si Speaker Martin Romualdez daw, Deputy Speaker and Quezon 2nd District David J.J. Suarez, former House Appropriations Committee Chairman Ako Bicol Saldico, former Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, former Majority Leader Manix Dalipe, si WS Party List Representative Edin Gardiola, no? So yan po ang kanilang inilagay dito, no? So ito po ay malaking fake news, no? So fake news po ito. So palagay ko DDS ito, eh. Kasi mahilig sa fake news. So dito na po tayo sa ating pangalawang topic, no? Okay. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito po ang unang pagkakataon na bumaba ang, rating 'no ng Senado, ang trust and performance rating ng Senado. Ito po yung unang pagkakataon na bumaba 'yan. Ang sabi nga po ni Senator Tito Soto, matagal na siya sa Senado, 'di ba? Eto nakabalik na naman siya, pero ngayon lang daw niya naranasan na bumaba ang rating at performance at trust rating ng Senado. At alam po natin na yan po ay dahil sa kanilang Senate President, Chis Escudero, no? Na ito pong si Chis Escudero, ang fourth wheel ay hindi niya maintindihan. Akala niya kapag sinabing fourth wheel ay paabutin mo ng 5 buwan pagkatapos i-dismiss mo, no? So ito po ay isa, no, sa dahilan kung bakit po mababa ang trust and performance rating
ng Senado, no? Samantala mga kaibigan, ang Kongreso naman ay patuloy naman na namamayagpag sa leadership po ng ating Speaker, Martin Romualdez. Patuloy po ang trust ng taong bayan sa Kongreso dahil napakaganda po, no, ng pamumuno ng ating Speaker, Martin Romualdez, no? So, Romualdez outshines clueless, classless Cheese Escudero, no? So hindi lang ito usapang politika mga kaibigan, no? Dali, ko yung aking post. Yan. Okay. Wait lang Yan. So, kung matatandaan nyo, sinabi po ni Aimee, no, palitan nyo na yung speaker nyo. 'Di ba? Sabi pa ni Aimee, si VP Sara daw, binoto daw ng maraming tao at minahal ng maraming tao. Hello, hindi naman siya iboboto ng maraming tao kung hindi siya ginawang Vice Presidente ni PBBM. At yung totoo, hinalal siya ng 32 million Filipinos. Pero yung 32 million na yan ngayon ay wala na. Isa ako doon. Isa ko sa 32 million na wala na. Dahil sa kanyang kabugukan. No? At dahil sa ginagawa niya na patuloy na paninira sa ating Pangulo. Yung 32 million, malamang kung titingnan natin yan, baka yan ay let's say 5 million, 6 million, baka yan na lang. Yung 32 million na yan ni Sara Duterte noon, baka ngayon, malamang sa malamang maximum, baka wala pang 10 million. Diba? Marami na po ang kumalas sa unit team. Marami na po ang hindi sumuporta kay Sara Duterte. Kaya ito pong sinasabi ni Aimee na si Sara daw ay minahal ng bayan, binoto ng bayan. Hello! Noon, oo. Minahal namin siya noon dahil siya ang gusto ni PBBM. Dahil nabudol niya kami, inakala namin na tutulong siya sa Pangulo, pero hindi naman pala. No? So ito mga kaibigan, naungusan na ng Kongreso ang Senado. No? Hindi lang ito usapang politika. This is about leadership na may substance at style. On one side, we have Speaker Martin Romualdez na mataas ang ratings, may respeto sa co-equal branches ng gobyerno at may solid legislative output. Mga kaibigan, alam naman natin, di ba? Ang Kongreso palaging on time. Minsan nga talagang ahead of time natatapos. Lahat ng mga kailangan, lahat ng mga bills, lahat ng mga aamyendahan ng mga batas, natatapos ang Kongreso. Sila po ay nagpe-perform at napakaraming mga napakarami nilang mga batas na mga naipapasa na talagang naayon sa agenda ng ating Pangulo. Pero ang Senado po ay palaging behind, mabagal, at napakarami pong mga batas na kanilang inuupuan at hindi po natatapos. No? So, at ngayon sa pamumuno pa ni Cheese Escudero ay nasa hot seat ang Kongreso dahil doon sa 142 billion na insertions na ginawa ni Cheese Escudero doon sa budget ng 2025. Diba? So, mga kaibigan, on the other side, mga kaibigan, Senate President Cheese Escudero, mababa ang ratings, walang parliamentary courtesy at naguguluhan sa simpleng salitang fourth win. Fourth win lang, hindi pa niya alam. Nakakahiya, mga kaibigan, no? Kumbaga sa fashion, Romualdez is tailored suit, classy, well-fitted,
and ready for business. Samantalang si Cheese ay isang kulubot na polo na hindi man lang plinansya, 'di ba? So, angat ang Kongreso dahil may respeto at ginagawa ang tama. Hindi tulad ng Senado na tila nakalimot na sa maraming bagay. Unang-una mga kaibigan, ang Senado po ay no parliamentary courtesy. Madalas po sila ay bumabatikos at sila ay nagni-name calling sa Kongreso. Parang mga hindi professional na tao. Parliamentary courtesy is basic etiquette in government. Parang saying, ang sinasabi mo lang na please, thank you sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi po alam yan ng Cheese Escudero, no? Pero instead na irespeto itong Kongreso dahil co-equal branch of the government, si Cheese ay arugante at nagsasalita ng mga maaanghang na salita sa Kongreso at nagbibitiw ng masamang salita kay Speaker. Maraming beses na yan ginawa ni Cheese, no? Samantalang si Speaker kahit isang salita na masama ay wala siyang sinabi kay Cheese, no? So si Cheese ang kanyang ang kanyang ugali parang DDS, no? DDS. So si Speaker consistent sa respeto sa Senado na kahit hindi maayos ang desisyon ng Senado, maayos pa rin ang statement ng HOR. Pero si Cheese at ang Senado consistent naman sa pagbabaliwala ng